Pangarap. Ito ang naging buhay ni Kay. Ang mangarap na makatapos ng pag-aaral na may karangalan upang makatulong sa pamilya. Lalo pat kinailangang lumayo ng mga magulang ni Kay upang magtrabaho. Ngunit tila mapagbiro ang tadhana. Ang tunog ng tagumpay na inaasam ni Kay ay unti-unting humina. Yung buzzing sounds ko sa ears ko, lumalala siya. Tapos yung left ear ko, wala na po akong marinig. Marami po kami pinuntahan na specialista para na mapatingin yung ears ko. Pero wala na po. Lumuhod po ako kay Lord. Nagkulong po ako sa kwarto ko. Kasi kunento po ng lolo ko na may dalawa daw po lalaki sa Bible na vlog. May kapansanan sila. Hinanap nila si Jesus. Pinagaling daw siya ng Lord. So yun, naisip ko na baka pag ginawa ko yun, ibabalik din Lord yung pandinig ko. Wala pa nangyari. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang unti-unting pagkawala ng pandinig ni Kay maging sa kanang tenga. Kasunod nito ay ang paglaho ng positibong pagtingin niya sa sarili. Lalo kong nainis kay Lord. Bakit ganun, Lord? Diba pinipili ko naman, pinagkakatiwala ko na babalik pa niya, pero imbis na ibalik niya, nawala pa. Bilateral Enlarged Vestibular Aqueduct Syndrome. Sa ganyan po, kaso wala naman po talaga ang cause yun. Nasa genetic mutations lang po yung namamagulang ko. So, pinanganak po ko na magiging ganito. For the first 10 years of my life, magda-downgrade yung pandinig ko hanggang sa mawala po siya. Nahihiya po ako dahil ganito ako. Pakiramdam ko, iba ako. Nag-aral po kasi ako sa normal school. Yung mga kaklase ko, lahat sila nakakarinig, lahat sila normal. Pakiramdam ko, iba ako. Pero baba ng tingin ko sa sarili ko. Nahihiya ako lumapit sa kanila kasi baka isnab lang din nila ako kapag hindi ko sila maintindihan. Nang makakilala ang kanyang ina sa Panginoon, ay tumanggap din ang buo nilang pamilya sa Diyos. Ngunit para kay Kay, I was trying to bargain with him. Sabi ko, Lord, tinanggap kita, magagalingin mo ba ako? Ginawa ko po lahat, dasal ako. Maraming nag-pray para sa akin. Marami pong hinging crusade na pinuntahan ko. Kasi gusto ko po makarinig. Akala ko makukuha ko po yung pabor ni Lord sa pamamagitan sa efforts ko. Ang kalungkutan at sakit na dinaranas ni Kay ang kanyang naging kakampi. Ito rin ang nag-udyok na hanapin ang tunay na pag-ibig sa pakikipagrelasyon ng wala sa tamang panahon. I still ended up miserable kasi may hinahanap lang po sa isa't isa. Kaya po siguro po nagsawa dito sila kasi mahirap po magkaka-friend ng hindi nakakarinig. Siguro nahihiya din po sila, ganun. Sa kabila ng lahat ng ito ay nakapagtapos pa rin si Kay sa kolehiyo na may karangalan. Subalit, ang pait ng pagkakaroon ng kapansanan ay hindi dito nagtapos. Lagi po ako rejected sa mga ina-applyan ko. Wala rin po kaming pera noon. I was living as a life cycle of defeat. Yung buhay ko, laging talo, wala asenso. Na-realize ko na may plano pala si Lord sa, sa business ko. Nabasa ko po sa Purpose-Driven Life. Isang pastor din ang ginamit ng Panginoon sa kanyang buhay upang lubos na maintindihan ang plano ng Diyos sa kabila ng kanyang kapansanan. Nakita ko yung kanyang potentials din. She was saying that may pangarap sa buhay niya na maging mas productive siya. Gagamitin daw ni Lord ito kapansanan ko para na maipakita yung glory ni Lord sa ibang tao. Dati pakiramdam ko invisible si Lord na nag-exist siya, hindi ko siya nakikita, pero moment po na yun, naramdaman ko po yung presensya ni Lord. Naramdaman ko na all along nandyan para si Lord para sa akin. All along hindi pala na ako pinababayaan. Sa tulong na natagpuan ni Kay sa loob ng pamilya at simbahan, nagdesisyon siya na harapin ang hamon ng bukas ng may lakas ng loob mula kay Jesus.
Mas lumago rin ang kanyang relasyon sa Panginoon nang magpatuloy sa pagbabasa ng Biblia na puno ng pag-asa at buhay. Nag-message si Pastor Lito sa akin na nangailangan daw po sila ng office assistant. Binigay po niya ako ng trabaho. Nagulat ako na natuwa ako kasi hindi ko na-expect eh. Na-realize ko po na valuable contributor din ako sa kingdom ni Lord. Walang buhay na sirang-sira. Walang taong binging-bingi. Walang taong maduming-madumi. Pero gamitin ni Lord para sa kadaklaan niya. Siya ang kalakasan ko sa kahinaan ko. And where my failures and my mistakes and my faithlessness abound, God's grace abounds even more. I am Karen Kay. I am confidently left with a purpose.